holding out. The dark could never dim your eyes. We'll tiptoe through the streets and we'll creep over the eaves and run across the roofs and hide like common thieves. We'll go until the stars expire. So here is where the culprit lies. Oh, we'll steal love songs tonight. Oh, we'll steal love songs tonight. Oh, we'll steal love songs tonight. There's only you and I. The sunset too soon in this town. We're pushing statues to the ground. I know you are the reckless kind. The crashing is the sweetest sound. This is a child dedication. Sa Bible po, hindi uso ang child baptism. Ang baptismo ginagawa pag matanda na ang isang tao, marunong na mag-isip, nagdidesisyon kung sino ang kanyang magiging Panginoon. Pero pwede pong child dedication, kagaya ng nangyari kay Jesus. 8 months old, idinedicate siya sa templo. Si Samuel, idinedicate siya, bata siya. Iniaalay ng magulang ang bata sa Panginoon. Nangangako na palalakihin sa admonisyon ng salita ang kanilang mga magiging anak. Kaya idinedicate natin si Amira at saka si Alira. Amari. Amari, ano ibig sabihin ng Amari? Love, di ba? Joy. The joy of friendship. No? Alira. Gem. Gem. Bakit umalis na yung mga bata? Sige po kayo dyan. Huwag kayong matakot sa akin. Nasa iyo na yung Bible? Ayan. Mamaya, kukunin ko ha. Okay. Ayan, si Amari. Ayan. Upo kayo. Ayan. Ayan. Dededicate natin si Alira sa Panginoon. Ibig sabihin, niaalay siya ng kanyang mga magulang sa Panginoon. Alam niyo, merong isang kasabihan na talagang totoo. The gift is nothing without the giver. The gift is nothing without the giver. Kung kasama ka doon sa iyong ibinibigay, mas makabuluhan yun. And that is a very spiritual thing. Idinededicate mo ang iyong anak sa Panginoon. Okay? At sa bata, ang unang itinuturo ay awit. Kaya doon po sa Bible, makikita nyo, ang unang itinuturo, okay, yung awit na Psalm 1. Unang awit. Ano yung unang awit? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, which bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, but whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like a chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sitteth in the seat of the scornful. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Wow! Yan ang unang itinuturo sa bata. Awit. No? Hindi yung awit na pen, di sarapen, di kutsilyo, di almasen. Hindi mo naman alam kung ano yun eh. Hindi mo kinakausap ang bata ng tararajing put-put, tararajing put-put. Hindi pala dapat yon. Bawal ang baby talk sa bata. Because words are instrument of thinking. Kailangan mo siyang turuang magsalita at umunawa ng salita. Because words are instrument of thinking. Kaya ang una kong ibibigay sa iyo, Alira,
ay awit. Pengin yung isang upuan dito. O mga bata, tuturuan ko kayong umawit ha. Deep and wide. Deep and wide. Like a fountain. Flowing. Deep and wide. O, kantahin natin ha. Okay, ready? O, kaya nga po, ang aklat ng Biblia, hindi lang ito aklat ng awit, aklat ng kwento. 90% of the Bible are stories. Tandaan niyo yan. The Bible, where is that Bible? It's a storytelling book. The whole sky is a storybook. Yung mga bituin na yan na nakikita nyo, may kwento yan. Yung mga constellation, Ursa Major, Ursa Minor, Ursa Canis Major, Canis Minor, Aquarius, Taurus, lahat yan, pati yung mga Cassiopeia na yan, lahat yan may kwento. The whole heaven is a storybook. And so is the Bible. 90% of that Bible are stories. Kaya hindi lang awit, kinekwentuhan. Kaya pagkatapos ng awit, magkwekwento ako. Kantahin natin ulit. Deep and wide, like a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, like a fountain flowing deep and wide. Galing ha? Kakanta kayo, ha? Pero lalaruin natin, ha? Oy, tandaan nyo, storytelling is teatro. And another name of teatro is play. Kaya nga sinabi, Romeo and Juliet, a play by William Shakespeare. Laruin natin, walang magsasalita ng deep. Ang ipapalit, sabihin nyo nga, Ready? Say, and wide, like a fountain flowing and wide, and wide, like a fountain flowing and wide. Galing Galing. O, wide. Wala magsasabi ng wide Sabi nyo, That, Tumaya ka. Ready, sing. And like a fountain flowing and and like a fountain flowing and galing O, ito, second. Wala magsasalita ng fountain. Ang sabihin natin, louder kayo lahat, oy! Sabi nyo, ready, sing! And like a flowing, and like a flowing, and galing O, yung flowing, sabi nyo, woo! Louder! Ready? Sing! And like a and like a and palakpakan natin ang Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang kwento. Mamayang party, magkwento pa ako ulit. Pero gusto ko, sa dedication na to, ang unang ibinigay ko kay Alira ay awit. Turuan natin ng awit ang bata. Dahil sa Bible, itinuturo ang awit. Kailangan natin umawit sa Panginoon. Amen? Ang kwento ko ngayon ay tunay na nangyari. 300 taon na ang nakalilipas sa isang pulo o island sa Indian Ocean. Sa Indian Ocean,
mayroong isang pulo na pangalan ay Mauritius. Sabi nyo, Mauritius. Sa pulo ng Mauritius, may nabuhay na isang ibon na hindi mo gusto ang pangalan. Kasi ang pangalan niya, ang pangit. Ang pangalan niya, Dodo Bird. Kaya pangit ang Dodo Bird because in the Chinese language, the word Dodo means stupid. That is a very bad word. Huwag mong sasabihin yun sa kalaro mo. Huwag mong sasabihin yun sa kaibigan mo. Dodo o estupido? Pero kaya nila tinawag na Dodo Bird yun dahil daw nung unang panahon, nung dumaong ang barko ng mga Portuguese doon, ito daw ibon na to, parang walang alam. Binubugaw na nila, shoo! Shoo! Sabi nung Dodo Bird, Pagkatapos, kembot pa na lumalayo. Para daw walang alam. Kaya ang tawag, Dodo Bird. Natutulog sila ng mahimbing doon sa Mauritius. Konting kibot lang daw nung Dodo Bird. Abay, ang ingay-ingay. Naku, lahat daw ng tao sa island nagigising. Istorbo ang Dodo Bird. Sinubukan daw nilang lutuin ng tinola. Blok, 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 blok. May papaya. Blok, 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 blok. May luya. May asin. Naku! Nung tinikman na yung sabaw, ang pangit ng lasa. Kaya sabi nila, walang kwentang ibon. At ayon pa sa kwento, habang pinapakuluan ay lalong tumitigas. Kaya sabi nila, paglaruan na lang natin, pinagbabaril nila yung Dodo Bird. Bang! Bang! Lahat ng Dodo Bird, Kaya yung dating 10,000 na Dodo Bird, naging 9,000. Naging 8,000. Naging 7,000. Naging 'yung mga Portuguese, mahilig sa karni ng baboy damo. Abay, kumuha ba naman 10 pares ng baboy damo, pinawalan sa gubat ng Mauritius para dumami, yung mga baboy damo, ang paboritong pinapatay ay Dodo Bird. Kaya yung dating 1,000, naging 900. Naging 'Yung mga daga sa barko ng Portuguese, nakakawala. Ang paboritong pinapatay, yung sisiw na Dodo Bird. Kaya yung dating 100, naging 90. 80. Isang inahin, 9 na inakay. Merong pilyong bata, kamukha mo. May saltek, binalahan ng bato, inasintay ulo ng nanay na Dodo Bird. Pak! Pak! Patay. Kaya yung sisiw na 9, 8, 7. Kaya ngayon, pupunta ka sa Mauritius, yung Dodo Bird, nasa museum na lang. Isang estatwa, hindi tunay na Dodo Bird. Estatwa ng ibon na kasing hanggang baywang ang laki. Parang malaking bibe, pero ang paa parang paa ng malaking manok. Wala nang Dodo Bird. Tuluyan na siyang nalipol, mga kapatid. Simbolo na lang siya sa watawat ng Mauritius. Dahil walang nakakita doon sa Dodo Bird, ang nakitang buto ay isang artist representation. Pero may dagdag na kwento. Sa Mauritius, meron silang pambansang puno. Ang pangalan ay Tambalakoke.
Ang tambalakoke ang paborito nilang kahoy para haligi. Ang tambalakoke, paboritong kahoy para gawing kisame. Ang tambalakoke, paboritong kahoy para gawing lamesa. Ang tambalakoke, paboritong kahoy para gawing silya. Paboritong kahoy. Yung tambalakoke, yung buto ng tambalakoke, itinanim. Hindi tumubo. Bakit kaya? Baka masyadong matigas ang balat, kaya ibinabad, nabulok. Baka hindi kailangang ibabad, kailangan lang banlian. Itinanim, nabulok. Walang tumubong buto ng tambalakoke sa loob ng 300 taon. Nito lang mga 1950s na pag-alaman ng mga ornithologists na yung palang buto ng tambalakoke kailangang malunok ng dodo bird. Dadaan siya sa tiyan ng dodo bird. Dadaan sa bitukan ng dodo bird at idudumi ang buto. Doon palang magsimulang tumubo ang mahiwagang halaman. Huli na nang malaman nila ang purpose ng dodo bird. Isang trahedya ng kalikasan na huli na nang malaman nila ang purpose ng dodo bird. Isa ring trahedya, mga kapatid, kung hindi mo malalaman ang purpose mo sa buhay. Ang sinabi ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear the Lord and depart from evil, because this is the whole purpose of man. Kaya pwede natin kantahin, deep and wide, like a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, like a fountain flowing deep and wide. Binigyan kita alira, isang awit. Binigyan kita isang kwento. Doon sa Bible, asan ito? 90% of this book are stories. Pero basahin ko sa inyo, hindi ba ni-recite ko sa inyo kanina? Psalm 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ang unang itinuturo sa bata ay kung paano maging blessed. Ang unang itinuturo sa isang batang mananampalataya ay paano magiging blessed. Paano maging pinagpala. Sir, ma'am, yung blessed na binabanggit dito, sa English po, ang tawag po sa balarilang Hebreyo, kung tawagin past progressive. Yung nangyari nung nakalipas, patuloy na mangyayari ngayon at patuloy na mangyayari hanggang wakas ng panahon. Yun ang dapat ituturo sa bata. Paano maging pinagpala. Hindi paano magiging mayaman. Hindi paano magiging sikat. Hindi paano magiging mabilis umakyat sa corporate ladder. Hindi paano magiging tapak-tapakan ng mga tao at gamiting instrumento para siya ay magkaroon ng maraming tagumpay. Hindi! Ang unang itinuturo sa bata ay paano magiging pinagpala. At sinabi nung unang awit, JP, sinabi nung unang awit kung paano, blessed is the man who walks not. To be blessed requires the first step. Pagka tinuturuan mo maglakad ng bata, hindi ba? Anak, tayo! Anak, lapit sa tatay! Lapit sa tatay! Tama? Nung tinuturuan mo bang umakad ang anak mo, anak, dun! Dun! Hindi! Ang palakad, papalapit sa iyo because that is the path of safety. Right? Walking towards God is the path to safety. That is the first path of blessedness. Kapag ikaw ay lumalayo sa Panginoon, kagaya ng ginagawa natin, dahil tayo nabubuhay sa kasalanan, ang unang lakbang para pinagpala ay
mag-about face ka and walk towards God. Because the nearer you are to God, the farther you are from sin. The nearer you are to sin, the farther you are from God. Your walk towards God is indirectly proportional to your sin. Tama ba ako? Simpleng geometry po yon. The shortest distance between 2 points is a straight line. If there is a point between A and B or point C, the distance of C to A is indirectly proportional to B. Right? The nearer you are to God, the farther you are from sin. So that is the first way for us to be blessed. Yun ang unang tinuturo sa bata. Ano pangalan mo? Jem. You see? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So unang mula, walk. Ngayon sabi, meditate. Bibigyan ko lang kayo ng konting lecture, sir, mama. Total, hindi naman to sa mga bata pa. Hayaan niyo medyo maglaro yung mga bata. Nakwentuhan ko na naman niya kanina eh. Makinig lang po kayo sa akin. Okay? Meron po isang sikat na intellectual ngayon sa Amerika. Ang pangalan po na is Jordan Peterson. You can research him, Jordan Peterson, on YouTube. One of the best intellectual I know in modern times. He is a clinical psychologist, conservative view. Hindi po siya Democrat, more of conservative view. Ito po sinabi niya. Kung ang bawat batala daw, kabataan natin, ay tuturuang magsulat, tuturuang magsalita, magiging mahusay siyang mag-isip. At kapag mahusay siyang mag-isip, kahit anong karir pa ang suungin niya sa buhay, magtatagumpay siya. Ngayon, aralin natin ng konti. Subukan niyo magsulat ng tula. Sir, ma'am, pagka sinubukan mo magsulat ng tula, magbubulay-bulay ka, di ba? Magme-meditate ka, di ba? Bawat saknong pag-iisipan mo. Bawat talata, pagbubulay-bulayan mo. You need to meditate. Kanina sinabi ko, words are instrument of thinking. Words are instrument of thinking. We think through words. We design through words. Yung Noah's Ark, hindi po yan ibinigay kay Noah ng drawing. Wala pong blueprint nun. Those are words given to Noah. Yung disenyo ng templo, hindi yun ibinigay na AutoCAD kay Solomon. Ibinigay po yun words. Because words are instrument of thinking. And it follows the same logic, mga kapatid. That the more words you have here, the better you think. Magsulat ka. Ang bawat pangungusap sa lansan ng salita. Ang bawat talata sa lansan ng pangungusap. Tama? At ang bawat kabanata sa lansan ng talata. At ang bawat aklat sa lansan ng kabalata. Hindi ba? Dapat maganda ang pagkakasunod-sunod nun. May maganda kang introduction, may mga magaganda kang chapter para suportahan ang iyong introduction at meron kang magandang conclusion para magandang suntok para mapailalim ng gusto ang gusto mong kaisipan. Magme-meditate ka. Right? Pag-iisipan mo ng todo yon, kailangan mong mag-meditate. Subukan mo mabigyan ng assignment. 10 minutes talk. Faithful are the wounds of a friend. Sasabihin ko sa inyo, mamaya pa lang, pag-iisipan mo na yung iyong introduction. Pagbubulay-bulayan mo ang iyong conclusion. Pagbubulay-bulayan mo ang mga experience mo para maging suporta sa iyong magiging punto. Hindi ba? Magbubulay-bulay ka kung magsasalita ka. Hello! Lumalabas pala na yung meditation ang unang-una mong ituturo sa bata. Kaya nga kailangan mong magkwento eh. Kaya nga hindi niya ba napansin?
when you hear a story, it drives you to think. Kanina, nagkwento ako tungkol sa dodo bird. Huwag mo sabihin, hindi mo pinag-iisip-isipan yun hanggang ngayon. I'm telling you, mamaya yan, hanggang mamaya yan, pag-iisip-isipan mo yan. Pagbubulay-bulayan mo yan, sir, ma'am. Hindi mo dapat tuturuan ng bata na, you have slain the enemy. An ally has been killed. The entire duration of the contagion nung COVID years, 2.5 years, ang mga bata walang natutunang salita kundi 10. You have slain the enemy. An ally has been killed. JP, kwentuhan mga bata. Kailan matuto magbulay-bulay yung bata? Pagka nagbubulay-bulay ka, naghahanap ka ng sagot sa marami mong tanong. Kapag nagbubulay-bulay ka, naghahanap ka ng sagot sa marami mong tanong. Kaya nga hindi ba ang bata, ang dami-daming tanong? Mama, bakit ganun yung buwan? Kahapon maliit yan ah. Bakit ngayon malaki? Hello? Mama, bakit ang puti-puti na ng buhok mo? Sabi ng nanay, kasi ang tigas-tigas ng ulo mo, kaya madaling pumuti ang buhok ko. Kaya din po ba ang lola, puti na lahat ang buhok? Hello? Ang mga bata, maraming tanong. Kapag nag-meditate ka, naghahanap ka ng sagot sa marami mong tanong. In the law of the Lord, you need to meditate on the right because this is truth. Sir, ma'am, maraming mga bagay na dito na after so many years na patunayan ng siyensya, walang unscientific claim ang Bible. Never. He hangs the world in space like a ball. Sino mag-aakala na 3,000 years ago, yun ang magiging kaisipan ngayon? Go to the ants, ye sluggard, consider her ways and be wise. Sa mga nag-aaral ng mga insekto, tanungin niyo yun. Hello, hugasan mo ang sugat sa umaagos na tubig kasi may bakterya kapag medyo naimbak ang tubig. Saan nanggaling yung salitang quarantine? Sa Bible. Kailan tutuloyin ng bata? 8 days. Ayon sa siyensya, yung vitamin K, pinakamayaman sa dugo ng tao on the 8th day. Ang vitamin K ay madaling magpagaling ng sugat. Kaya tinutuloy ang bata on the 8th day. Dahil yung day na pinakamadaling gumaling ang sugat. Hello, sir. Walang unscientific claim to. This book is true. Kung tuturuan mo mag-meditate ang bata, dito. At ang bawat kwento mo, kailangan nasa lente ng Biblia. See? That is the blessed path. And JP, bibigay ko sa ito. Ang gusto ko sana, matuto ka magkwento. Ha? And Jem. Tayo po lahat ay tumayo at ipapanalangin natin si Alira. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, at ikaw ang nagbigay sa amin ng utos kung paano namin palalakarin itong si Alira sa daan ng pagpapala. Ikaw ang nag-utos, Panginoon, that this book of the law shall not depart from our heart, but we shall meditate therein day and night. Lord, turuan mo ang pamilyang ito na maging mapagbulay-bulay sa iyong salita at ituro ang bawat kwento na nasa banal na kasulatan. Tulungan mo sila na maging totoo doon sa kanilang pinagbulay-bulayan na hindi lang ito ikwinikwento kundi isinasabuhay. Pagpalain niyo ang pamilyang Biray, Panginoon, na itong si Alira, mapalaki nila sa admonisyon ng salita, kasama, Panginoon, si Amira. Pagpalain niyo po ang kanilang kalusugan at mapalaki nila ang batang ito na tunay na kaya nilang tustusan ang kanilang pag-aaral. At lagi, Panginoon, nangungunyapit sa iyo dahil ikaw, Panginoon, ang kanilang pangunahing provider.
Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Makita nila ang mga batang ito na marunong ding magbigay ng kanilang buhay sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ikaw, Panginoon, ang nag-utos. We should walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Let him delight in your law, and in your law they will meditate day and night. And they will become like a tree planted by the rivers of waters, which brings forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, but whatsoever they do shall prosper. O Lord, let them not be like a chaff which the wind drives away. And O Lord, we know that you will bless us ultimately. Hindi temporary ang blessedness na tinatahak namin. Ang blessedness namin ay forever and ever. Kami na yung binago, patuloy mong babaguhin at lubos na babaguhin. Kaming iyong pinagpala ay patuloy mong pagpapalain at lubos mong pagpapalain. Kami na yung iniligtas ay patuloy mong ililigtas at lubos na ililigtas hanggang wakas ng panahon. Salamat, Lord, sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami sa mga nalalabing oras ng aming pagdiriwang ay tunay na maging makabuluhan sa bawat pamilyang ito, sa bawat na dito ngayon. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas. Amen and Amen. I think this is for the whole family na rin. I promise to always be there for Alira and also the Viray family. To always support and to make sure na, lumaki siya in a very happy home with happy parents na rin. Hindi ko rin alam sasabihin kasi. So, yun, I think yung promise ko to always be there to support the family and to support baby Alira sa kanyang masayang paglaki. Hi, baby Alira. I promise to be your tita Ninang to support you and also the good parents of baby Alira to help them to mapag-grow siya ng God-fearing, loving, and caring daughter and sister to Ate Amari. Hi, baby Alira. I think this is more for JP and Jem. But we'll promise to be there for you, and we're just here for the Viray family and for JP and Jem. Just protect each other, because when you protect each other, you protect your whole family. Hi, baby girl. I promise to be here if you need me. I promise to pray for you. I wish you God's best for you and the entire family. Hello, this is Sir Ninang Jeffa. Siguro ang wish ko sa iyo, baby Alira, that you will grow healthy at saka happy. Yung mga basic na yon at makapagtapos ka ng pag-aaral and be a good girl at masunurin sa iyong parents. Hi, hello, baby Alira, and to your parents. I will be one call away to your parents when you needed support, when you need a prayer, and may God bless you all. Hi, baby Alira. I promise to be the ninang that can support you with the very best that I can. And kung kailangan mo pa akong magbasa ng reseta, andito lang ako. Hi, Ninong Pogi. Promise ko sa'yo, hanggang 18th birthday mo nandito ako. Yun lang. Happy Dedication Day. Hello, Alira. Baby Alira. Yan. Nagpapasalamat ako dahil kinuha akong ninong ni mama mo at papa mo. Yun, bihira lang. Pero wish ko sa'yo sana ay maging masayahin na bata at healthy sa paglaki. At yun, nakasupport lang lagi si Tito Ninong para sa inyong dalawa. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet. Amari, happy second birthday, belated second birthday. Mahaba na yung listahan, 2 years na rin. But for you, I wish that you'll be a wonderful ate to your younger sister and be a obedient daughter to your parents. Amari, tulog siya. So yeah, thank you to Ipe and to Jemtor for having us here again
So I wish a happy and blessed birthday for Amari and also a dedication for Alira. And yeah, as a Tito Ninong as well, so I'm always here also together with the whole Lorenzo family to support these both kids. So yep, God bless. Hi, good afternoon. I'm Ninang CJ. Happy second birthday, Amari. Pag pinagalitan ka ni Mommy and Daddy, no, nandito yung mga tita, yung mga Salazar family. We're always here to support you and we wish you good health and of course happiness and always be a good girl to Mommy and Daddy and be a good ate to baby Alira. To Amari, I wish him the happiest and healthiest birthday, second birthday. Nandito rin si Ninang Kim to always support and pray for the whole family. Happy birthday. Happy birthday, Amari. Wala akong masabi kasi tawag dito, tulog ka kasi pero yun nga. Happy birthday. Nandito na lagi si Ninong. So, bibigay ko na lang kay Mommy Daddy mo as usual. So, transfer na lang sa GCash. Sing oh eh oh, show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Mari, happy birthday. Siyempre, bilang titang ina mo. Sorry pa. Lagi akong nandito para sa inyong dalawa ni sino ba? Si Alira. Nalito na ako sa pangalan. Mari and Alira. Ayan. Lagi kami nandito para sa inyo ni Tito Norman. Lalo na pag wala sila mami sa work, lagi ako dito para sa inyo. Yun lang. Tsaka gusto ko lagi kayong healthy and wag kayong mag-aaway ni Noah. Happy birthday, Amari. Lagi mo tandaan na mahal ka ni Tita Sia at sana mamana mo yung mga dancing skills ko before. At saka sana lagi mo kaming pansinin na kasi napakasungit mong bata. Sana lumaki kang matalino, mabait, God-fearing. And alam ko na mangyayari yan kasi nandyan si Mommy at Daddy mo para i-guide ka sa ikabubuti mo. We love you so much, Amari. Amari, happy birthday and Merry Christmas. Sana maging malaking sana lumaki kang mabait na bata at maging matalino like tita. And I want you to grow, glow, and go. Mahal na mahal ka ni Tita and Alira. Happy dedication. Mahal na mahal ko kayong dalawa since kayo ang first two girls sa aming family. I love you so much and mahal na mahal ko kayo. Charas. Amari, happy birthday. Sana lumaki kang healthy. I love you. Para sa dalawang apo ko, sana lumaki sila na malusog, mabait, at mapagmahal sa magulang. Ano pa ba? At parating malapit sa Panginoon. Itong apat kong anak na ito, apo, gusto ko pagka day off ko, nandun din sila sa bahay. At masaya ako pag nandun sila sa bahay. Kaya, itong apat kong apo, mahal na mahal ko silang lahat. Amari, happy birthday ulit. Arira, happy dedication. Uwi ka sa bahaya. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po lahat ng nakarating. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong presensya, lalong-lalo na sa mga ninong at ninang ng aking apo. Malapit na ang Pasko. Ayan. Ang masasabi ko po sa aking, binabati ko po itong
anak ko at manugang ko dahil napaka-buting magulang na ibibigay nila yung ikasisiya ng kanilang anak. Samantalang si JP, lumaki siya kasi sa totoo lang po, tuwa ako dahil sa tuwing sila ay maghahandog ng anak, nakakarating ako sa special na lugar. Kasi nabinyagan sila sa bahay lang eh. Katulong pa yung biyanan ko. Hello po, Ma. Basta ako, binabati ko po ang aking manugang, ang aking anak, lalong-lalo na yung aking apo, si Alira. Alam nyo naman yan mga apo, mahal na mahal namin kayo. Kayo ni Naditche, na Ate Nanin. Wala akong itinatangi sa aking apo. Alam nyo yan, ramdam nyo yan mga apo ko. Basta ang masasabi ko lang po, marami pong salamat. Sana po kay Alira, lumaking malusog, kay Amari, ganun din. At yung may takot sa Diyos, yung maging mapagmahal sa magulang, sa mga lolo't lola. At si Joanne, alam ko naman na ikaw talaga yung tita nanay nila. Ako yung nagpapasalamat talaga sa iyo. Gayon din sa... dahil alam ko pag pumapasok po itong mag-asawang to, talagang si Joanne ang umaano. Kaya nawawala yung pangamba ko dahil talaga namang alam kong mahal na mahal ni Joanne yung mga pamangkin niya. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, 'cause you're confident, babe. Yeah, you make it. You are the one who makes me happy when everything else thirsts to crash. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me when all the man says that I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone be more to me than you? Ate Emma, hello! Umiiyak ang aking sister-in-law. Sorry if sometimes I look past you when no one there your eyes. Inside my head, the wheels are turning. Hey, sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration, just like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Happy birthday, Amari! Thank you! Scottish Rainbow. When it rains and falls, but you didn't ever notice, but you didn't anymore. It is hard to break, you know it's stuck along, staying about, rising rods to light.
when the sky finally open, when the winds are blowing, when it's stuck out, when it's sing on song again. You hold it tight, umbrella, when it's hot and time to tell you it is always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'd be blinded by the colors. Yeah, the red, you orange, green, and at least a million others. So terrible, because take a look around. Cause the sky finally open, on the rain is down blowing, but the wind is not the same song again. You hold tight to your umbrella, when in doubt and I tell you it has always been a rainbow hanging over your head. Bone, take off your coat, take a look around. Everything's alright now. The sky finally open, when the rain is down blowing, but it's stuck the same song again. Let's go to your umbrella, cause your darling just to tell you, God has always been a rainbow hanging over your head. And there's always been a rainbow hanging over your head. It's all be alright now. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng nakapunta at sa mga nakauwi na. Maraming salamat po. We really appreciate your effort na pumunta dito. Kala talaga namin wala masyadong pupunta. Kaya naiiyak talaga ako kasi nakapunta kayo dito. My gosh. Sana po ano pa ba? Sana po maka-uwi po tayo ng ligtas sa ating mga bahay at thank you po sa lahat ng mga mga dedication nyo at sa mga gifts na binigay nyo po para kay Amari at Alira. Yun po, lubos po talaga kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayun po, nasabi ninyo lahat. Yun. Salamat po sa pagpunta. Ingat po sa ating pag-uwi. Thank you rin po pala sa mga caterer, sa coordinator, sa mga sounds, sa magician, syempre kay Sir Monday. Thank you so much sa lahat ng nagtulong-tulong para maging maayos tong event. At kanino? At syempre kay Ninang Beck at kay Tito Jules. Thank you po. Thank you po. Kay Kuya Edsam. Sa Pampanga po, Lola, Tito, Titas, mga pinsan ko. Thank you. Sa mga taga-UNDP. Thank you, mga ate ko. Thank you. At sa aming kaibigan. Better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah.
fed up when I'm